Kabanata 211. Si Madam Vanderbilt ay palaging nakabantay dito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Maisie. Dapat akong dumalo sa hapunang ito kung ang mga taong iyon mula sa Vanderbilts ay talagang nagpaplano na magpatong ng kanilang mga kamay sa Vanna. Zay, gusto mo samahan kita dyan? Kung tutusin, sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang gagawin? Nag-aalala si Kennedy sa kanyang pagdalo sa imbitasyon na ito ng mag-isa. Napatigil si Maisie sa kanyang pag-iisip ng ilang segundo. Thomas si Kennedy, dapat may pakay sila simula nung hiniling nilang makipagkita sa akin. Hindi ko alam kung ano ang maaari nilang gawin. Sa anumang kaso, kailangan kong maghanda. Pumasok si Maisie sa isang high-end na restaurant. Itinali niya ang kanyang mahabang buhok sa isang maayos na mataas na nakapusod, nakasuot ng itim at puting kulay black na damit na may hating dulo, at may isang pares ng gintong sikwan na hikaw. Nakakuha siya ng maraming atensyon mula sa mga bisita sa paligid nang pumasok siya sa hotel. Nang makita ang kanyang pambihirang ugali, ang waitress na nakatayo sa reception ay humakbang at masigasig na nagtanong, "Miss, mayroon kang bang reserbasyon para sa isang pribadong silid o isang carrel?" "Pribadong kwarto 203. Okay, please follow me." Ngumiti ang waitress at dinala siya sa itaas sa ikalawang palapag. Pagdating sa pinto ng private room 203, kumatok ang waitress sa pinto at pinagbuksan siya. Sa silid, bukod kina Madam Vanderbilt at Linda, may dalawang babaeng nasa middle age at isang lalaking hindi pa nakikita ni Maisie. Napangiti agad si Madam Vanderbilt nang makitang papasok si Maisie sa kwarto. "Nandito ka pala, Zay. Tita mo ito. Hindi mo na siya nakita ng maraming taon." Ipinakilala niya ang nasa middle age na babaeng nakasuot ng napakagandang damit na nakaupo sa tabi niya. Si Eunice Warren ang panganay na manugang ni Madam Vanderbilt at biolohikal na ina ni Linda. Napangasawa niya si Yorick Vanderbilt, ang panganay na anak ng mga Vanderbilt, at nagsilang ng isang anak na lalaki at isang anak na babae para sa mga Vanderbilt. Lubos siyang pinahahalagahan ni Madam Vanderbilt dahil sa apo na kanyang ipinanganak. Oh, ito pala si Zay. Lumaki na siya na napakagandang babae, at talagang kahawig niya ang kanyang ina. Napakataas ng tono ng boses ni Eunice, at mahirap sabihin kung pinupuri niya o niliit si Maisie. Parang awkward lang ang lahat. Naglakad si Maisie papunta sa mesa, umupo, at bahagyang pumulupot ang mapupulang labi. "Tita Eunice, naisipan mo talagang yayain akong kumain pagdating mo sa Baseburg. Ano bang pinagsasabi mo? Kahit anong mangyari, pamangkin kita. Lahat tayo ay mula sa Vanderbilts. Ilang taon na tayong hindi nagkikita kaya natural lang na mamiss ka ng tita mo." "O talaga? Ang ganda mo talaga." Bahagyang tumaas ang kilay ni Maisie. "Hindi pa ako nakipag-ugnayan sa alinman sa Vanderbilts. Sinong maniniwala sa sinabi niyang namimiss niya ako?" Napaangat ng ulo si Maisie, nakipagpalitan ng tingin sa lalaking nakaupo sa tapat niya, at nakasimangot. "At ito ay, hindi naman dapat ito yung tinatawag mong pinsan, di ba?" Ngumiti si Eunice at nagpakilala, "Ito ang apo ni Mr. Zimmerman Sr., na nanggaling sa Coralia. Dapat kilala mo ang kanyang lolo. Si Lolo Zimmerman ay dating napakalapit sa amin ng mga Vanderbilts. At ito ay si Tita Zimmerman." Napatingin si Mrs. Zimmerman kay Maisie. Walang makapagsasabi kung siya ay nasisiyahan o hindi nasisiyahan sa kanyang hitsura. She then curled her lips and said, "Siya ba ang anak ni Stephen kay Marina?" "Medyo maganda nga siya, pero iniisip ko kung masipag ba siyang babae o hindi." "Ha? Hindi ba lahat ng babae ay nagiging masipag pagkatapos nilang ikasal?" Si Z ay isang taong may mataas na pinag-aralan. Kaya paano makakahanap ang mga Zimmerman ng ganoon kaganda at matalinong manugang sa Coralia? Paliwanag ni Eunice. Medyo kumbinsido si Mrs. Zimmerman matapos itong marinig. Nang makitang titig na titig ang anak kay Maisie, nahulaan na rin niya kung ano ang nasa isip ng anak ng mga sandaling iyon. Sa wakas ay naunawaan na ni Maisie ang nangyayari matapos marinig ang walang kwentang usapan nila. "Hey, blind date pala ito para sa akin." Ang mga mata ni Maisie ay medyo walang pakialam. Si Tita Eunice ay may hindi yata naiintindihan dito. "Diba family dinner ito? Bakit naging blind date?" Nagsalita si Madam Vanderbilt sa ngalan ni Eunice. Alam ng tita mo na umabot ka na sa tamang edad at hindi pa nag-aasawa. Dapat kang maging masaya na natagpuan kanya na isang prestihiyosong pamilya mula sa Coralia." Kabanata 212. Oo, Z. Kahit papaano, ang mga Zimmerman ay lubos na kagalang-galang sa Coralia. Wala kang dapat alalahanin kung ikakasal ka sa pamilyang ito.
Si Giannis at Madam Vanderbilt ay nagkatinginan na parang hindi na makapaghintay na ipakasal si Maisie sa mga Zimmerman sa mismong sandaling ito. Napangiti si Maisie. May mga anak na ako. Napaka-desperado ba ng mga Zimmerman na ang manugang napipiliin ay may kasama ng mga bata? Nagbago ang ekspresyon ni Giannis at Mrs. Zimmerman nang marinig ito. Habang si Madam Vanderbilt ay sumagot kaagad, Z, anong pinagsasabi mo? Kailan ka pa nagkaanak? May mga anak na ako, malalaman mo ang higit pa tungkol dyan pagkatapos mong kumpirmahin ang mga detalye kay tatay. Nag-cross arm si Maisie at bahagyang samandal. Ang ama talaga ng mga bata ay si Mr. Goldman. Kaya gaano man kaprestihiyoso ang mga Zimmerman sa Coralia, paano sila maihahambing kay Mr. Goldman? Si Mrs. Zimmerman ay mukhang napahiya sa isang iglap. Sinaman niya ng tingin si Giannis at ang iba pa. Nagsisinungaling ka ba sa amin ng anak ko? Mrs. Zimmerman, huwag kang magalit. Pinakalma siya ni Giannis at tumingin kay Maisie. Z, tigilan mo na yung kalokohan mo. Paanong walang alam ang mga Vanderbilt tungkol sa mga bata kung talagang ipinanganak mo sila? Huwag ka nang magdahilan. Sinabi nga sa akin ni inay na talagang nakasama ni Maisie si Mr. Goldman ng Baseburg, ngunit nagustuhan din ni Linda si Mr. Goldman. Kaya, kung hindi ko siya tutulungan na gawin ito, paano ko matutulungan si Linda na masecure si Mr. Goldman? Hence, totoo man o hindi ang story tungkol sa mga batang yan, I'll make it happen anyway. Saka, tama po ang tingin ni Giannis sa anak ni Mrs. Zimmerman na si Jimmy Zimmerman. Hindi niya inalis ang tingin kay Maisie mula nang pumasok ito sa pintuan. Siguradong maalay siya. Dahil blind date ito, kaya parang hindi ko na kailangang mag-aksaya ng oras dito. At saka, walang sino man sa inyo ang karapat-dapat na magdesisyon pagdating sa aking kasal. Tumayo na si Maisie at aalis na sana. Mabilis siyang pinigilan ni Linda nang makita ito. Maisie, huwag kang magalit dito. At least, samahan mo muna kaming kumain bago ka umalis. Oo Z, mamaya na tayo mag-usap. Tapusin muna natin ang pagkain. Ihain na ang mga appetizer. Ipapahiya mo kaming mga matatanda kapag pinili mong umalis sa ganitong oras. Hindi kayang bitawan ni Giannis ang gininto ang pagkakataong ito na kumawala sa kanyang pagkakahawak. Dapat niyang ipakasal si Maisie kay Jimmy ngayon. Nais nilang lahat na panatilihin siya dito, sapat na ang kanilang layunin ay kasing linaw ng araw. Ang gusto lang nila ay itali ako sa kakaibang lalaking ito. Hey, ang ganda nila. Ito ba ang tinatawag nilang laman at dugo? Ngunit para sa akin, ang pagkakamag-anak ay isang relasyon lamang na maaaring gamitin at baluktutin para sa sariling kapakanan. Umupo ulit si Maisie sa upuan niya at ngumiti. Totoo naman talaga, ipapahiya ko ang mga matatanda kung aalis ako ng ganito. Natutuwa akong marinig iyon, Zay. Ikaw pa rin ang pinakamatino sa Vanderbilts. Natuwa si Madam Vanderbilt sa kaibuturan. Anyway, hindi niya matatakasan ang kanyang kapalaran ngayon. Matapos may hain ang lahat ng pagkain ay tumingin si Giannis kay Jimmy. Jimmy, anong tingin mo kay Z? Maganda, talagang maganda siya. Tinitigan ni Jimmy si Maisie at hindi makayanang alisin ang tingin sa kanya. Walang paraan na makatagpo ako ng napakagandang kalidad na babae sa Coralia. At saka, sino sa mga babaeng nakapaligid sa akin ang may kukumpara sa kanya? Tumawa si Maisie, itinaas ang kanyang mga mata, at tumingin kay Jimmy. Si Mr. Zimmerman ay medyo maganda ang panlasa pagdating sa mga babae. Mayroon ka bang hilig para sa mga babaeng nanganak na? Paano magiging masaya si Mrs. Zimmerman kung ang tanging binabanggit ni Maisie ay ang kanyang mga anak? Pero sa lahat ng taong naruroon ay tila walang pakialam ang kanyang anak. Hindi mahalaga. Nabubuhay tayo sa isang bukas na lipunan ngayon, kung saan kahit na ang mga diborsyado na kababaihan ay maaaring matagpuan ang kanilang sarili na tumuntong sa isa pang kasal sa kasalukuyan. Kaya bakit ako mag-aalala kung mayroon kang mga anak? Ipinapangako ko na ituturing kitang reyna basta't handa kang makasama ako. Oh, talaga, nagtaas ng kilay si Maisie. Si Jimmy ay nabighani sa kanya na siya ay lubos na nadala. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti sa mga sandaling ito. Siyempre, nang makitang akit na akit ang kanyang anak at wala na sa tamang pag-iisip, agad na tumugon si Mrs. Zimmerman. Bawal mong isama ang iyong mga anak kung gusto mong pakasalan ng mga Zimmerman. Ano ang iisipin ng publiko sa aking anak kung malalaman nilang pinalaki niya ang mga batang iyon sa ngalan ng ibang lalaki? Kabanata 213. Siya ay isang babae na natulog na kasama ang ibang lalaki, at nagpaplano pa rin siyang isama ang kanyang mga anak kapag lumipat siya sa Zimmerman. Imposible yan.
Ngunit nang makita kung ano ang reaksyon ng kanyang anak, maaari lamang tanggapin ni Mrs. Zimmerman ang katotohanan na si Maisie ay isang babaeng may mga anak. Kailangan pa rin niyang lumapit at pagsilbihan ako pagkatapos lumipat sa Zimmerman. Oh, gusto mo bang iwan ko ang mga anak ko? Napangiti si Maisie. Walang pakialam ang mga Zimmerman sa mga bata, pero gusto mo pa ring isama ang mga anak mo kapag napangasawa mo si Jimmy. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Parang balisa si Madam Vanderbilt. Balak ba nitong sirain ang marriage arrangement? Mangarap ka. Mabilis na sinulyapan ni Madam Vanderbilt si Yanes. Natural na naiintindihan ni Yanes ang ibig niyang sabihin. Anyway, hindi na maibabalik ang nagawa na. Gagawin natin ito ngayon kahit na kailangan nating makamit ang ating layunin sa pamamagitan ng puwersa. Kung paano sinuportahan ng mga Vanderbilts ang paglalaro ng isa't isa sa kalagitnaan ng pagkain ay halos makabuo ng isang theatrical act. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Jimmy kay Maisie. Ang babae ay mukhang mas kaakit-akit habang siya ay tumitig sa kanya, kaya kaakit-akit na nararamdaman niya ang apoy na nag-aalab sa loob niya. Hindi pinansin ni Maisie ang nagliliyab na tingin at ipinagpatuloy ang pagkain. Napakaingat niya at hindi niya ginalaw ang alinman sa mga inuming ibinuhos sa kanya ng iba. Si Madam Vanderbilt ay labis na nababalisa. Paano natin madodroga ang inumin ng slut na ito kung napakamapagmasid niya? Mabuti na lang at napaghandaan na ni Yanes ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay kung sakali ay ganito ang nangyari. Ang lahat ng perpektong selyadong inumin na inilagay sa harap ni Maisie ay talagang may hindi nakikitang mga butas sa lahat ng mga ito. At dahil dito, inilagay lang ang mga inuming iyon sa harap ni Maisie. Inaasahan niya na ang munting vixen na ito ay tiyak na hindi iinom ng mga inuming ibinuhos sa kanya ng iba. Ininom ni Maisie ang kalahati ng inumin sa bote at napansin niya ang palihim at makahulugang tingin na nagmumula kay Yanes at Madam Vanderbilt paminsan-minsan. Malamig niyang pinulupot ang kanyang mga labi, ibinaba ang bote, at naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Kumuha rin si Madam Vanderbilt ng mga ulam para kay Maisie. Tingnan mo ang konti ng kinakain mo. Dapat kumain ka pa. Nang makitang inalalayan ni Maisie ang kanyang noo na parang lasing at pagkatapos ay napahiga sa hapagkainan ng bigla siyang itinulak ni Madam Vanderbilt. Anong mali? Natural na hindi alam ni Mrs. Zimmerman ang intensyon ng Vanderbilts. Mabilis na paliwanag ni Yanes, nako, medyo hindi siya komportable. Lynn, tulungan mo ang pinsan mong makapagpahinga sa kabilang kwarto. Ngumiti si Linda at tumango. Sige, tumayo siya at tinulungan si Maisie. Lihim siyang napangiti nang makita niya si Maisie kasama niya nang hindi lumalaban. Bakit bigla siyang magkasakit ng walang dahilan? Dahil sa hindi kasiyahan ni Mrs. Zimmerman, inaliw siya kaagad ni Jimmy. Ma, huwag mong sabihin yan. Anyway, magiging asawa ko siya in the future. Gusto mo ba akong ipakasal o hindi? Okay. Kung ito ang desisyon mo, papakinggan kita. Kung tutusin, ang mga pangyayari sa buhay ng kanyang anak ang mahalaga rito. Paanong hindi niya igagalang ang kanyang pinili? Napatingin si Yanes kay Jimmy. Jimmy, dapat kang pumunta at tingnan mo si Lynn. Natatakot ako na masyado siyang pabaya at hindi niya maalaga ang mabuti si Maisie. Alam ni Jimmy na tinutulungan siya ni Tita Vanderbilt at hindi na niya kayang panatilihing kalmado ang kanyang hindi mapakali na emosyon. Di ayaw niyang kainin ang pagkain niya. Kaya, nagmamadali. Siyang tumayo at sinabing, sige, pupunta ako at titingnan. Tinulungan ni Linda si Maisie na makapasok sa isa pang silid, na inilaan ng maaga ng kanyang ina, at naghihintay siyang ibigay ang pagkakataong ito kay Jimmy. Pagamatapos si Jimmy ng kilalang Mr. Zimmerman Sr. ng Coralia, hindi maganda ang kanyang reputasyon sa Coralia. Isa siyang lokal na bully. Hindi lamang siya mahilig sa sugal, ngunit isa rin siyang malaswang tao. Dahil lang sa alam ng lahat ng babae sa Coralia kung sino siya, tumanggi silang pakasalan siya kahit anong mangyari. Matapos mailagay si Maisie sa sopa, mumuso si Linda. Kapag binigay mo ang sarili mo kay Jimmy, makikilala ka bilang slutty whore. Titingnan natin kung gusto ni Mr. Goldman ang isang babaeng katulad mo sa oras na iyon. Ang babaeng nadungisan ng ibang lalaki ay hindi magiging kasing dalisay ko. Kabanata 214. Nang tumalikod si Linda at aalis na sana, biglang iminulat ni Maisie ang kanyang mga mata, bumangon, naglakad pasulong, at natigilan siya. Nang makitang bumagsak si Linda sa sahig at nawalan ng malay, kinaladkad siya ni Maisie sa sopa sa maliit na pribadong silid. Hey, dahil binalak mong i-set up ako,
kaya huwag mo akong sisihin na ibinabalik ko ito sa iyo. Mabuti na lang at nakahanda siya. Huminto siya sa isang parmasya at bumili ng espesyal na panlunas na maaaring magpawalang bisa sa mga gamot sa panggagahasa habang papunta siya rito. Ininom niya ito habang naglalakbay papunta dito, at ang epekto nito ay tatagal ng 4 na oras. Ang mga inuming nakalagay sa kanyang harapan ay talagang ganap na natatak, ngunit nakakalungkot na napansin niya ang maliliit na butas ng butas na sadyang tinutusok sa tabi ng bakana ng mga bote na mahirap makita. Hinawi niya ang mga kortina, at agad na lumabo ang loob ng pribadong silid. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto na nagmumula sa labas, kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng sopa at napaungol ng mahina. Huwag mong buksan ang ilaw. Nang marinig niya ang boses nito, agad na binawi ni Jimmy ang braso na orihinal niyang itinaas para buksan ang ilaw at ngumiti. Alam ko, mas gusto mo sa ganitong paraan, ha? Labis na naiinis si Maisie, ngunit pinigilan niya ang kanyang emosyon at tumawa. Mr. Zimmerman, hinihintay kita sa sofa. Halika, hihimatayin na ako. Sige. Huwag kang mag-alala, mahal. Lalapitin kita at yayain ka agad. Nang marinig ang mapang-akit na boses na ito, hindi na makapagpigil si Jimmy. Hinagilap niya ang daan patungo sa sopa at may kinalabit gaya ng inaasahan. Hoy, parang ang libog mo rin ah. Halika dito, aalagaan kita ng mabuti. Pagkatapos ay umalangaw-ngaw ang tunog ng mga damit na hinubad at ibinagsak sa sahig. Sinundan ng ilang hindi matiis na boses ang mga tunog na iyon. Hinagilap ni Maisie at maingat na gumapang palabas ng pribadong silid. Abala ang lalaki sa kasiyahan, kaya paano niya mapapansing may lumabas. Lumabas si Maisie sa pribadong silid, marahang isinara ang pinto, at pinahit ang sign sa doorknob sa, "Huwag istorbohin." Pagkaraang gawin iyon, malamig na pumulupot ang mga sulok ng kanyang labi. Siguro kung anong ekspresyon ang ibibigay ni na Madam Vanderbilt at Yanes kung sila ay tatakbo sa eksenang ito. Makalipas ang mahigit 20 minuto, kalmadong bumalik si Maisie sa private room kung saan sila kumakain. Agad namang natigilan sina Yanes at Madam Vanderbilt nang makita siya. Bakit ikaw? Anong bakit ako? Medyo hindi komportable ang pakiramdam ko. Hindi ba sinamahan ako ni Linda para magpahinga? Nasaan siya? Pakunwering tanong ni Maisie. Nang makitang hindi pa bumabalik ang kanyang anak at si Jimmy, hindi na makaupo ng maayos si Yanes. Bigla siyang tumayo at tumakbo palabas ng private room. Mukhang may narealize si na Madam Vanderbilt at Mrs. Zimmerman kaya dali-dali silang tumayo at lumabas din. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maisie. Natural lang na gustong niyang humabol sa kanila para makita ang drama. Pumasok si Yanes sa pribadong silid na iyon, binuksan ang ilaw, at narinig ang tunog na nagmumula sa loob ng silid. Paanong hindi niya alam kung ano ang tunog na iyon? Namutla ang mukha niya pagkapasok niya sa kwarto. Tinungisan ni Jimmy ang kanyang anak. Nang biglang bumukas ang ilaw, natigilan si Jimmy para masilip ng mabuti ang babaeng kasama niya. Sa sobrang takot niya ay humiwalay siya sa babae at ibinalot ang damit sa katawan niya. Ikaw, bakit ikaw? Ikaw talaga, humakbang si Yanes at sinampal si Jimmy. Sinira mo ang anak ko. Si Mrs. Zimmerman ay sumugod at nakita ang eksena kung saan binubugbog ang kanyang anak. She dashed towards Yanes and pushed her away. Anong ibig mong sabihin, ha? Anong? Ibig mong sabihin na sinira ng anak ko ang anak mo? Ito ay malinaw na gawa ng iyong anak. Siya ang nanligaw sa anak ko. Nay, banihag ako ng bitch na ito. Hindi matanggap ni Jimmy ang katotohanang ang isinilbi sa kanya ay atay ng manok sa halip na ang in-order niya na foie gras. Kabanata 215. Ito, dapat itong si Maisie. Paano ito naging pagsuray-suray ni Madam Vanderbilt? Diba drinoga natin yung slot? Pumasok si Maisie at dahan-daang tinakpan ng bibig. Ano ito? Maisie, bitch ka. Ikaw iyon, diba? Sinira mo ang anak ko. Humakbang si Yanes para sampelan si Maisie pero nakaiwas si ito. Si Maisie ay mabilis na nagtago sa tabi ni Mrs. Zimmerman. Bakit ako ang sisisihin mo dito? Si Linda ang nagsabi sa akin na matagal na niyang hinahangaan si Mr. Zimmerman habang sinasamahan niya ako. Pinatulog pa niya ako. Nasa ibang private room na ako nang magising ako. Bullshit. Ito ay malinaw na, ang walang malay na babae na nakahiga sa sopa ay unti-unting nagmulat ng mata at nagising. Nakita niya ang napakaraming tao na nakatayo sa silid at nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan niya. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo, para malaman lang na siya ay nakahubad.
Nag-iba ang ekspresyon niya sa isang iglap habang hinahawakan niya ang kanyang damit para matakpan ang kanyang katawan. Bakit ako nandito? Nakita niya si Maisie at ang lalaking nakaupo sa tabi niya, hubot-hubad. May naalala si Linda at nag-hysterical na tumili, Maisie, you bitch. Ikaw ang nag-set up sa akin. Isang inosenteng tingin ang ibinigay ni Maisie. Since when did I set you up? Kung gusto mong pag-usapan ang tungkol sa pag-set up ng iba, hindi ba kayo ang gustong mag-set up sa akin noong una? Hindi maganda ang pakiramdam ko simula nang inumin ko iyong mga inumin na inihain ninyo sa mesa. Ikaw ang tumulong sa akin dito at nagsabi sa akin na gusto mo si Mr. Zimmerman. Kalokohan. Hindi ko ginawa. Halatang ikaw. Pagkatapos sabihin mo sa akin, bakit kasama mo si Mr. Zimmerman? Kinusot-kusot ni Maisie ang kanyang mga mata at same time na sinabi, kung hindi mo sinabi na gusto mo si Mr. Zimmerman, ako sana ang naging intimate kay Mr. Zimmerman ngayon. Pero simula nung sinabi mo sa akin na gusto mo si Mr. Zimmerman, mali na ipilit kong ipaglaban ang pagmamahal ni Mr. Zimmerman. At saka, wala pa akong malay noong mga oras na iyon. Hindi man lang masabi ni Linda kung paano siya naging babaeng nagbahagi ng matalik na sandali kay Jimmy. Pagkatapos kong ipadala si Maisie sa kwarto, bigla akong nakaramdam ng kirot sa batok ko at nawala ng malay. Sa pag-iisip niyan, napasigaw siya sa takot, ikaw pala. Ikaw ang nagpatamba sa akin. Nilalamig din ako sa labas, kaya paano kita mana-knockout? Nakagat ni Maisie ang kanyang labi, nagkukunwaring mali habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Dapat alam din ni na Lola at Tita Yanis ang kalagayan ko, diba? Si Madam Vanderbilt at Yanis ay mukhang labis na napahiya sa sandaling ito. Siyempre, alam nila kung ano ang pinagdadaanan ni Maisie pagkatapos uminom ng spiked drink. Kung tutusin, sila ang nag-spike ng mga inumin. Sa pagtingin sa kung paano sila nawala ng mga salita at ang kanilang namumula ng mga pisngi, si Maisie ay natuwa at umaasa na ang eksenang ito ay maaaring i-play sa isang loop. Mrs. Zimmerman, mukhang hindi na ako pwedeng maging manugang mo. Alam kong hindi ka rin kontento sa akin. Total nanganak na ako. Ang mga Zimmerman ay itinuturing pa rin na isang kagalang-galang na pamilya sa Coralia. Hindi ako karapat-dapat sa pamilya mo, sabi ni Maisie kay Mrs. Zimmerman. Pero tingnan mo ang pinsan kong si Lynn. She's still an innocent young lady, at least mas malinis kung ikukumpara sa akin. Not to mention na siya ay masipag, matino, at maayos ang ugali. Magiging blessing si Lynn kung siya ang magiging manugang mo. Halos mamatay sa galit sina Madam Vanderbilt at Yanis. Ang gusto nila ay pagsamahin sina Maisie at Jimmy, ngunit ang kanilang pakana ay nauwi sa pagsasama nila Linda at Jimmy sa halip. Hindi makasundo si Jimmy sa mga nangyari ng marinig niya ito. Ma, hindi ako magpapakasal sa babaeng ito. I don't give a fuck on how long she's admired me for. She's nowhere near worthy. Tingnan mo lang siya. Paano ko siya mapapangasawa? Tama na yan. Mahigpit siyang sinaway ni Mrs. Zimmerman. Ikaw ang sumire sa pagiging inosente ni Linda. At sigurado, dapat tanggapin lang nating mga Zimmerman ang gayong inosenteng babae. Dahil pinagkaaitan mo siya ng kanyang virginity, dapat siyang payagan na magpakasal sa mga Zimmerman. Nagbunga na ang sugal ni Maisie. Dahil ang mga Zimmerman ay isang iginagalang na pamilya sa Coralia, natural lang para sa kanila na maging sobrang demanding. Kaya, sa halip na pumili ng manugang na nagsilang na ng mga anak, bakit hindi piliin ang inosente? Kabanata 216. Hindi, Mrs. Zimmerman. Sa tingin mo hindi sapat ang anak ko para sa iyo. Tinitigan ni Mrs. Zimmerman si Yanis, na mukhang lubos na pagkabigo. Oo, maswerte si Lynn na makapag-asawa ng Zimmerman. Sayang at hindi ako nagkaroon ng ganoong swerte. Sinubukan ni Maisie na pigilin ang tawa, ngunit pinagtaksilan siya ng kanyang mga mata. Muntik nang bumagsak sa sahig si Madam Vanderbilt dahil nasira ang lahat ng plano niya, at nawalan pa ng inosente si Linda. Ganoon din ang naramdaman ni Yanis. Gusto niyang ipakasal si Linda sa isang taong may katayuan at kapangyarihan sa Baseburg, ngunit ngayon ay kinuha na siya ni Jimmy Zimmerman. Lahat ng iyon ay dahil kay Maisie. Tinitigan ni Yanis si Maisie na may galit sa mga mata. Napansin iyon ni Maisie, ngunit hindi lang si Yanis ang napupuot sa kanya, kaya wala siyang pakialam. Pinatikim niya lang sila ng sarili nilang pakana. Tumangala ang matataas na executive nang buksan ni Quincy ang pinto sa same time na meeting room. Si Nolan, na nakaupo sa pangunahing upuan, ay mukhang maingat. Tumanggaw si Quincy sa mga executive at mabilis na naglakad papunta kay Nolan para magpasa ng mensahe.
Pumagsak ang mukha ni Nolan. Bakit nag-antay ka pa bago mo ipinaalam sa akin ang tungkol dito? Hindi ko alam na magtatagal ang inyong meeting, walang magawa si Quincy. Minamadali siya ni Kennedy kasi si Miss Vanderbilt ay hindi pa nakakabalik mula kanina. Alam ni Quincy kung gaano siya kahalaga sa kanya at kung paano siya hindi makakabawi kapag may nangyari sa kanya. Ibinaba ni Nolan ang folder at tumayo. Yan lamang para sa araw na ito. Niluwagan niya ang kurbata at umalis kasama si Quincy habang seryosong nakatingin. Nagpalitan ng tingin ang mga executive matapos maiwan ng walang paliwanag. Ipinahanap niya kay Quincy kung nasaan si Maisie at agad silang pumunta, ngunit nang makarating sila sa hotel, nakita niya si Maisie na kalmadong naglalakad palabas. Nagulat si Quincy, parang walang nangyari. Nag-overreact ba si Kennedy? Nakaupo si Nolan sa backseat, at nang makita niyang maayos na si Maisie, kumalma siya. Siya ay labis na nabalisa. Ang babaeng ito ay hinding-hindi niya hahayaang mangbuli sa kanya. Kababa pa lang niya ng sasakyan, may lalaking biglang lumapit sa kanya at may sinabi sa kanya. Nang makitang sinusubukan ng lalaki na hawakan si Maisie, bumaba ng ilang degree ang hangin sa paligid ni Nolan. Hindi inaasahan ni Maisie na magiging sobrang clingy si Jimmy. Umiti siya, inalis ang kamay niya, at mahinahong sinabi, Mr. Zimmerman, mangyaring maging magalang. Hindi na kailangan ng paliwanag dahil mas bagay si Linda bilang manugang ng mga Zimmerman. Hindi bagay ang babaeng iyon. Siya ang patuloy na nanggugulo. Na love at first sight ako sa'yo, mahal na mahal kita. Hindi hahayaan ni Jimmy na lumayo sa kanya ang dilag na ito. Kung hindi dahil kay Linda, nakuha na niya ito. Pag-ibig sa unang tingin. Pag-ibig. Nakangiti ang mga mata ni Maisie. Si Jimmy ay interesado lamang sa kanyang kagandahan. Bakit ka kakapit sa babaeng may mga anak na? Sinabi iyon ni Maisie sa kanyang huling hibla ng pasensya at umalis. Sinubukan ulit siyang pigilan ni Jimmy. Wala akong pakialam na nagkaanak ka na. Ako talaga. Isang braso ang biglang humawak kay Maisie at hinayla sa braso nito. Nauntog siya sa dibdib ng lalaki, napapaligiran ng mabangong amoy ng kolon. Natigilan siya. Kabanata 217. Bakit nandoon si Nolan? Natigilan si Jimmy. Malungkot niyang tanong, sino ka? Ang ama ng kanyang mga anak. Malamig na tinitigan siya ni Nolan. Ang walang kwentang lalaking ito ay hindi magnanakaw ng kanyang babae. Ibinuka ni Jimmy ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Na-freeze siguro siya sa lamig na pinalabas ng lalaki. Umiga si Maisie sa mga bisig ng lalaki at ipinulupot ang mga braso nito sa leeg niya. Honey, bakit ang tagal mo? Nawala ang galit na sumakmal kay Nolan nang makita siyang kasama ng lalaking ito nang yakapin siya nito at tawagin itong Uni. Ayaw na niyang tanungin pa siya tungkol sa mga nangyari. Ipinulupot ni Nolan ang isang braso sa kanyang baywang at itinaas ang kanyang baba sa kabila. Hindi ko malalaman na may nagtatangkang nakawin ng aking babae kung hindi ako nagpakita. Nagtaas ng kilay si Maisie at nakipaglaro. Iuwi mo na ako, bahay. Napangiti si Nolan. Ang sarap pakinggan ng babaeng ito na nagsasabi ng mga kaunting salitang iyon. Hindi pa tapos si Jimmy, pero umatras siya nang titigan siya ni Nolan. Overwhelming ang lalaking iyon. Sino siya? Sa loob ng kotse, nang makitang hindi bibitaw si Nolan, napakunot ang noo ni Maisie. Hindi mo ba ako bibitawan? Itataboy mo ba ako matapos mo akong gamitin? Nagtaas ng kilay si Nolan. Gagamitin ba siya ng ganoon lang? Napakagatlabi si Maisie. Ayaw niyang tingnan si Quincy na nagmamaneho dahil nakaupo siya sa kandangga ni Nolan. Iyon ay isang medyo kompromiso na posisyon. Sino ang lalaking iyon? Nang makitang naka-reserve si Nolan at parang nagtatanong sa kanya, hindi sumagot si Maisie ng matino. May gustong ipareha sa akin ang mga Vanderbilts. Biglang humigpit ang kamay sa bewang niya. Pakiramdam ni Maisie ay parang hinigop ang kanyang enerhiya mula sa kanya. Nakasubsob siya sa katawan nito, galit na tinitigan siya, at sinabi sa mahinang boses. Anong ginawa mo? Sa tingin mo ba pumayag ako? Humaba ang tingin ni Maisie, malamig ang tingin. Gusto ni Madam Vanderbilt na mapagtagumpayan ka ni Linda at gusto niya akong ipakasal sa lalong madaling panahon. Kasalanan mo, hindi siya masaya na siya ay napunta sa ganoong sitwasyon. Trinato siya ni na Madam Vanderbilt, Yanas, at Linda dahil sa kanya. Kung hindi lang siya nag-ingat ay nahulog na siya sa bitag nila. Humaba ang tingin ni Nolan sa galit na mukha ng babae sa kanyang mga bisig, iniisip ang tungkol sa kanyang pamilya na sinusubukang i-set up siya. Bumagsak ang mukha niya, grabe ang trato sa kanyang kataypan.
Oras na para harapin ng Vanderbilts ng Coralia ang kaunting setback. Maisie, walang ibang magiging Mrs. Goldman maliban sa iyo. Tumigil si Maisie at inilayo ang mukha. Hindi ko sinabing interesado ako. Napaawang ang labi ni Nolan. Maghahanap na ba ako ng madrasta para sa mga anak natin? Hindi sumagot si Maisie. Hindi pwede. Mas gugustuhin niyang maghanap ng stepfather para sa kanila. Si Linda ay sinamahan pabalik sa Coralia ng kanyang ina. Kahit na hindi magpakasal si Linda, ang pagkawala ng kanyang pagiging inosente kay Jimmy ay katotohanan. Gusto ni Madam Vanderbilt na magpakasal si Linda dahil sa pera, ngunit nang makitang hindi ito natuloy sa paraang gusto niya, hindi niya pinansin si Linda, na umiiyak at nasusuka. Makalipas ang ilang araw, bigla na lang nasamsam ang Hot Spring Travel Agency na pag-aari ng Vanderbilt sa Coralia. Ang panganay na anak ni Madam Vanderbilt na si Yorick ay dinakip ng pulisya para sa pagtatanong kaugnay ng katiwalian at money laundering. Kabanata 218. Napunta sa balita ang pangyayari. Pinanood ni Madam Vanderbilt ang pag-aresto sa kanyang anak. Nasangkot ang kanilang mga ari-arian sa Coralia, at halos gumuho ang kanilang negosyo. Kailangan niyang humingi ng tulong sa isa pa niyang anak na si Stephen. Stephen, kapatid mo siya. Kailangan mo siyang tulungan. Nabalisa si Stephen nang makita ang kanyang ina na umiiyak at nagmamakaawa. Nahuli siya sa money laundering. Paano ko siya tutulungan? Sinabi ko sa kanya na huwag makisali dito, pero nakinig ba siya? Ngayon nahuli na siya. Paano ko siya matutulungan? Walang magawa si Stephen. Sinimulan niya ang kanyang negosyo sa Baseburg dahil gusto niyang iwan ang pamilya at bumuo ng sarili niya. Noon pa man ay mas binibigyang pansin ng kanyang ina ang kanyang kapatid, ngunit alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid sa Coralia. Nawala sa focus si Madam Vanderbilt pero parang may naalala. Hindi ba may relasyon si Z kay Mr. Goldman? Maaari mo bang hilingin kay Z na kausapin si Mr. Goldman at hilingin sa kanya na magsalita para sa kanya? Ang lahat ng ito ay maaayos. Tumawa si Stephen, ito lang ang pagkakataong maaalala mo itong apo mo. Malungkot na sinabi ni Madam Vanderbilt, ako ang iyong ina. Gusto mo bang itulak kita sa gilid? Namanhid ang ekspresyon ni Stephen. Oo, siya ang kanyang ina. Anong choice niya? Kakausapin ko si Z. Nang makita ni Maisie ang balita tungkol sa mga Vanderbilt, alam niyang si Nolan ang nasa likod nito. Sapat na mahusay si Nolan. Paano niya malalaman ang tungkol sa money laundering ng kanyang tiyuhin? Gayunpaman, malamang na tumatakbo ang mga Vanderbilt na parang mga manok na walang ulo dahil dito. Alam niyang hihingi ng tulong ang kanyang lola sa kanyang ama. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag si Maisie mula sa kanyang ama. Mukhang nahulaan niya nang sinagot niya ang tawag. Kailangan kitang makausap tungkol sa tito mo. Napakurap si Maisie. Gusto mo tulungan ko siya. Talagang pinakiusapan siya ng lola niya na kausapin siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya tumawag. Tumigil si Stephen at dahan-daang nagsalita. Alam kong hindi mo gusto ang lola mo at ang iba pa, pero pamilya sila ng tatay mo. Pwede mo ba akong tulungan kahit minsan lang? Huwag kang mag-alala, pauwiin ko ang lola mo pagkatapos nito para hindi ka na niya guluhin pa. Ayaw idamay ni Stephen ang kanyang anak, ngunit dahil sangkot dito ang kanyang ina, umaasa siyang maaalala ng kanyang ina ang ginawa ni Z pagkatapos ng araw na iyon. Natahimik si Maisie, hindi niya nakita ang mga Vanderbilts bilang pamilya. Ang nangyari noong isang araw ay hindi nagpakita sa kanya ng init ng isang pamilya ngunit sa halip ay ang lamig. Gayunpaman, may pumasok sa isip niya. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, sige, minsan lang. Nakarating si Maisie sa opisina, kumatok sa pinto, at pumasok nang makakuha ng pahintulot. Nagsusulat si Nolan, ngunit tumangala siya kay Maisie, na kusang loob na lumapit sa kanya. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, anong nangyayari? Kailangan ko ng tulong mo. Naglakad si Maisie patungo sa mesa at tahimik na sinabi, kailangan ko ang iyong tulong, sa pagpapalabas kay Yorick sa kulungan. Muling nagtaas ng kilay si Nolan at tinitigan siya ng matagal. Pumunta ka para humingi ng tulong para sa kanila. Naawa ba siya sa kanila sa kabila ng pagtrato nila sa kanya? Hindi, diretsyong tumingin sa kanya si Maisie, para sa tatay ko. Kabanata 219. Pinagdikit ni Maisie ang kanyang mga labi at idinagdag, kailangan lang nating palayain si Yorick. Ang travel agency at lahat ng iba pa ay hindi ko inaalala. Matutulungan niyang mailabas ang kanyang tiyuhin, ngunit hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya ni Yanis at Madam Vanderbilt.
Tumutulong lamang siya para sa kapakanan ng kanyang ama, at mananatili siya sa iba. Siyempre, kung hindi kailanman magbabago ang kanilang saloobin, ito ay magiging ibang kaso. Tumayo si Nolan, naglakad papunta sa kanya, samandal upang tumugma sa kanyang taas, at tumingin sa kanya. Pwede ko siyang ilabas, pero, hinayla siya nito sa kanyang mga bisig. Ano ang makukuha kong kapalit? Huminga ng malalim si Maisie. Alam niyang sasamantalahin ng lalaking ito ang sitwasyon. Napakorap siya, ang isang halik ay isang halik, at ang ilang higit pang mga halik ay hindi magkakaroon ng pagkakaiba. Siya ang gumawa ng inisyatiba, na bihira, ngunit inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang mga labi, ang kanyang mga mata ay nasusunog. Hindi mo ako makukuha ng ganoon kadali. Hinampis ni Maisie ang kamay niya. Anong gusto mo? Ikaw, sagot niya sa parehong ekspresyon. Lumungkot ang mukha ni Maisie, napansin ang bahagyang pagbabago ng emosyon nito. Nang may gusto siyang sabihin ay idiniin niya ang labi nito sa labi niya. Kinabukasan, nakatanggap si Madam Vanderbilt ng tawag mula kay Giannis at natuwa siya nang malaman niyang nakalaya na si Yorick. Gayunpaman, may sinabi si Giannis, at si Madam Vanderbilt ay naupo ng husto sa sopa at sinabing, ano? Bawal na tayong mag-opera. Inutusan kami na huminto. Wala tayong magagawa dito. Nanay, hindi namin maipagpatuloy ang negosyo. Mukhang umaatres ang mga Zimmerman sa kasal nila Linda dahil dito. Mahal man ni Giannis ang kanyang anak, naiinis siya sa tuwing naaalala niyang sinira ni Jimmy ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, hindi nila mababago ang nakaraan. Maaari nilang ipakasal ang anak niya, ngunit pagkatapos ng sitwasyon sa pamilya, ayaw na ng mga Zimmerman na makisali pa. Nay, bakit hindi mo hayaang si Hector ang pumalit sa negosyo ng alahas ni Stephen dahil wala naman siyang anak? Nagpatuloy si Giannis, kami ay isang pamilya. Ang kumpanya ay hindi dapat ipasa sa mga babae na balang araw ay magpapakasal, o ito ay pag-aari ng mga tagalabas. Noon pa man ay plano ni Madam Vanderbilt na gawin iyon. Ngayong nagkakaproblema na ang kanilang mga negosyo sa Coralia, tanging ang negosyong alahas ni Stephen ang maaaring isaalang-alang. Pumunta si Madam Vanderbilt sa study room para kausapin si Stephen tungkol dito. Matapos pakinggan ni Stephen ang sinabi nito ay agad itong naglipad sa galit. Nay, nababaliw ka na ba? Gusto mo ibigay ko ang shares ng kumpanya sa pamangkin ko? Hindi ako galit. Ang Vanna ay isang negosyo ng pamilya ng Vanderbilt. Hindi mo naman ipapasa ang kumpanya kay Maisie, di ba? Hindi papayag si Madam Vanderbilt na mangyari iyon. Ikakasal si Maisie balang araw. Hindi siya maaaring maging isang Vanderbilt magpakailanman. Dapat mong ibigay ang kumpanya kay Hector sa halip na sa kanya. Pamangkin mo siya. Hinawakan ni Stephen ang kanyang kamao at pinaglapat ang kanyang panga. Sinubukan siyang hikayatin ni Madam Vanderbilt. Stephen, susuwayin mo na ba ako ngayon? Alam kong mahal mo ang iyong anak, ngunit mayroon na siyang Mr. Goldman ngayon. Wala mawawala sa kanya. Hindi siya mauubusan ng pera at luho kapag kasama niya si Mr. Goldman. Ang Vanna Jewelry lang ang mayroon ng mga Vanderbilts ngayon. Nang makitang tahimik si Stephen, nagpatuloy si Madam Vanderbilt. Wag mo nang isipin. Makinig ka sa akin. Hindi palalampasan ni Maisie ang isang kumpanyang ito. Kabanata 220. Nay, ang Vanna Jewelry ay itinatag ng mama ni Zay. Hindi ko ito maibibigay sa pamangkin ko. Bakit hindi mo kaya? Nanginginig sa galit si Madam Vanderbilt. Maraming taon nang wala si Marina. Ang kumpanya ay sa iyo na ngayon. Hindi na kailangang alalahanin kung ano ang nararamdaman ng isang patay tungkol sa kung paano mo ito pinangangasiwaan. Higit pa rito, hindi mabuting tao si Marina noong nabubuhay pa siya. Tingnan mo kung paano kanya tretuhin. Ano ang pumipigil sa iyo? Huminto si Maisie sa labas ng study room at narinig niyang sinisiraan ni Madam Vanderbilt ang kanyang ina. Pumasok siya sa study room na may mabigat na ekspresyon. Anong ibig mong sabihin dyan? Natigilan si Stephen. Narinig ba niya ang lahat? Hindi inaasahan ni Madam Vanderbilt na babalik si Maisie. Nagngangalit siya ng ngipin. Bakit ka bumalik? Pinalaya ko na si Tio Yorick at gusto kitang batiin, ngunit hindi ko inaasahan na maririnig ko ang pang-iinsulto mo sa aking ina. Nag-cross arm si Maisie at nagtaas ng kilay. Sana ay hindi na lang ako tumulong. Siya ang tiyuhin mo. Naiintindihan ko, ngunit maliban doon, mukhang wala akong kinalaman sa inyo, mga Vanderbilt. Naglakad si Maisie patungo kay Madam Vanderbilt at mahinahong sinabi, tumulong ako kay Tio Yorick alang-alang sa aking ama, hindi dahil sa sinumang taga Coralia. Nakakatakot ang itsura ni Madam Vanderbilt. Ako ang lola mo,
Ang nakakatanda mo. Ang pagiging walang galang sa isang elder ay kabastusan. Napangiti si Maisie. Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin ni Tita Yanes, napilitin akong pakasalan si Jimmy, bakit kita igagalang? Nagbago ang mukha ni Stephen. Ano, alam niya kung gaano kasama ang reputasyon ni Jimmy, ngunit hindi niya akalain na susubukan ng kanyang hipag at inanapilitin si Maisie na pakasalan ang isang ganoong lalaki. Hindi inaasahan ni Madam Vanderbilt na babanggitin ni Maisie ang nangyari noong isang araw, kaya parang natakot siya. Kalokohan. Hindi ikaw ang magpapakasal kay Mr. Zimmerman. Si Linda. Hindi ka pa ba kontento? Tama na yan. Nauubusan na ng pasensya si Stephen. Ikaw ang nanay ko. I respect you. Pero kung ginawa mo talaga yon kay Maisie, you've broken my heart. Ano man ang mangyari sa Vanderbilts at inyong negosyo, hinding-hindi ko ibibigay ang Vanna jewelry kay Hector. Hindi inaasahan ni Madam Vanderbilt na tatanggihan siya ng kanyang anak para sa kanyang anak, kaya galit na galit niyang sinabi, sige. Kung gusto mo talagang sumalungat sa sinabi ko, aalis na lang ako. Nagdilim ang mga mata ni Stephen pagkaalis niya. Lumipat ang mga mata ni Maisie nang makitang malungkot ang kanyang ama. Dad, hindi ako papayag na ibigay mo ang Vanna kay Hector. Alam ni Maisie na susubukan ni Madam Vanderbilt na makuha ang Vanna. Dahil sila ay nasa isang krisis, ang Vanna ay magmumukhang isang piraso ng makatas na karne. Alam ng kanyang ama ang iniisip ni Madam Vanderbilt. Tumigil si Stephen at dahan-daang nagsalita. Alam ko, hindi ko rin ibibigay sa pinsan mo. Huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Maisie sa sagot ng ama. Naniniwala ako sa'yo. Hindi inaasahan ni Stephen na paniniwalaan siya ng kanyang anak. Kinailangan niyang pahalagahan ito. Aalagaan niyang mabuti ang Vanna hanggang sa si Z ay handa ng pumalit. Sa Soul Jewelry Studio.